Nang makapasok si Thunder sa loob ng bar, una niya nakita si Luke na kabababa pa lang ng hagdan. Nang magtama ang mga mata nila, ay agad silang lumapit sa isa't isa. Kabababa mo lang? Naabutan pa kita? Huwag mo sabihin tinapos mo pa ang session yun ng babae mo. Tanong ni Thunder sa kaibigan niya si Luke. Gago, kakatawag mo lang kanina. Nagbihis pa ako't nag-ayos. Anong tingin mo sa akin, si Flash? Na isang pitik lang nakakarating agad. Tanong ni Luke kung kaya't napailing si Thunder. Nag-ayos ka pa talaga. Kalimutan na nga, kailangan nating makita si Dr. Santi. Naputulos sasabihin ni Thunder nang mahagip ng kanyang mga mata. Ang dalaga sa harap ng bar counter. Hindi man gaanong kaliwanag sa direksyon nito, ngunit kitang-kita pa rin ang kagandahan ni Zenaya sa harap nila. Para itong may sariling ring light na daladala at nakatutok lamang yon sa dalaga. Shit! Murang bulong ni Thunder nang makitang isang lalaking animoy nakaakap sa kanyang future sister-in-law. Mabilis na lumapit si Thunder sa dalawa at pinigilan naman ni Luke ang kaibigan. Hoy, saan ka ba pupunta? Hahanapin pa natin si Dr. Santi. Naputol din ang sasabihin ni Luke nang makita nito si Dr. Santiles sa kanilang harapan. Ilang metro lamang ang layo sa kanila. Shit! Mura ring bulong ni Luke sa sarili. Si Dr. Santiles nga pare, itong nasa harapan natin. Dagdag pang sambit ni Luke kung kaya't natahimik si Thunder. Parehong gulat na gulat ang dalawa at nalalaki pa ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa nakikita. Si Dr. Santiles at ang Zenaya na kilala nilang kapatid ni Marigold na ipapakasal sa kapatid ay iisa. Napatakip ng bibig si Luke habang napapasabunot naman ng ulo si Thunder. Hindi alam ng dalawa kung lalapit mo sila o ano. Maraming bumabagabag sa isip nila. Malaki ang pagkakamali ng dalawa kay Zenaya. Marami silang sinabing masasamang salita sa babae dahil sa pag-aakalang masamang babae ito. Nakakatawa lang dahil pilit na sinisiraan ni Thunder sa kuya niya si Zenaya. Pilit na sinasabi niyang masama sa Zenaya kaya huwag na huwag pakasalan ng dalaga. At piliin si Dr. Santiles dahil matino, maganda at bagay na bagay ito sa kuya niya. Who would have thought na iisa lang palang babaeng tinutukoy niya. Parang sasabog ang ulo ni Thunder dahil sa sobrang pag-iisip. Alam niyang katapusan na niya kapag nalaman ni Dr. Santiles kung anong pinagsasabi niya sa kuya niya. Biglang namroblema si Thunder. Paano na to sa isip-isip niya? God, katapusan ko na talaga ito. Marami akong masasamang binitawan kay Zenaya noon. At kapag nalaman niyang pinagsasabi mo, baka magalit to sa akin. Wika ni Luke kung kaya't napalingon si Luke sa binata. Nagkaroon sila ng eye contact. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang takot. Na-realize ni Thunder na pareho rin pala sila ng iniisip ng kaibigan. Suntukin mo nga ako, Luke. Nananaginip lang ba ako? Tanong ni Thunder sa kaibigan. Totoo ito. Si Zenaya at si Dr. Santiles ay iisa. Paano na ito? Nakaka-chat ko si Zenaya at marami akong sinabing masamang salita sa kanya. Namumroblemang sagot ni Thunder sa kaibigan. Hindi ka naman kilala ni Dr. Santiles na kapatid ni Kit, hindi ba? Napahinga ng maluwag si Thunder dahil sa sinabi na kaibigan. Tama. Hindi naman siya kilala ni Dr. Santiles na kapatid siya ni Kit at hindi dapat itong malaman ng dalaga. Hindi naman mawawala ang titig ni Luke sa dalagang kaharap nila at nakayuko sa harap ng bar counter. Hindi niya akalaing totoo ang hinuha nila noon. Na anak nga talaga ni Salvador, si Dr. Santiles. Thunder! Napalingon si Thunder sa dalagang tumawag sa pangalan nila. It was Marigold at nag-aalala ang ekspresyon nito. Nakita mo ba si ate? Nandun nakikipaglandian sa iba. Naputo lang sasabihin ni Marigold nang hawiin siya ni Thunder. Itinaas nito ang kamay at pinaypay ang kamay. Nangangahulugang umalis ang dalaga. Hindi malang tinitigan ni Thunder ang dalaga at binigyan ng pansin. Tanging ang tingin lamang nito ay nakay Zenaya. Umalis ka sa harapan ko. Hindi naman nakaramdam ng inis si Marigold. Imbis na magalit ay natuwa pa siya. Kitang-kita niya ang reaksyon ni Thunder. Naiinis at nanlalaki pang mga mata nito. Nang mapalingon siya sa direksyon ng kapatid ay nakita niyang yakap-yakap na ng lalaki si Zenaya at hinihimas pa ng binata
ang likod nito. Lumapit naman ng mukha ng binata sa mukha ni Zenaya, kung kaya't kitang-kita na parang naghahalikan ang dalawa. Tila ba nag-celebrate ang kanyang mga mata nang makitang ate niya na may kahalikang iba. Alam niya nakita rin ito ni Thunder kung kaya't labis ang kanyang pagkagalak sa mga nangyayari. Ngayon na hindi niya na ipagpipilitan pa sa iba ni isang malandi ang ate niya. May nakakita na dito at kapatid pa ng mapapangasawa ni Zenaya. Siguro naman maniniwala na si Kitwakin sa sinasabi niya. Samantala, labis naman ang pagkabahalang nararamdaman ni Apollo dahil sa hindi na makatayo si Zenaya. Gusto nitong pumunta ng CR para sana sumuka, ngunit hirap itong maglakad. Sinilip ni Apollo ang kaibigan, ngunit nakapikit lamang ang mga to. Zenaya, okay ka lang? Huy, akala ko ba gusto mo magsuka? Kaya mo bang pumunta ng CR? Tanong ni Apollo, ngunit ungol lamang ang naririnig niya sa babae. Pilit niyang hinuyugyug si Sinaya at nang magmulat na ng mga mata, ay nakahinga ng maluwag si Apollo. What happened? Inosenteng tanong ng dalaga. Nakaidlip pala ito. Nakaidlip ka ba? Kanina pa kita tinatanong kung kaya mo bang pumunta ng CR para sumuka. Kung hindi, wala akong choice na buhatin ka rito at samahan sa CR para doon ka sumuka. Kaya mo pa ba? Tanong ni Apollo kung kaya't napatango sa Zenaya. Kaya ko pa. Waiter, isa pang ang basong alak dyan. Napatakip si Zenaya ng bibig. Oh my God, masusuka ata ako. Sambit ng dalaga kung kaya't dali-daling inalalayan ni Apollo si Zenaya. Shit, wag dito, lintik. Pigilan mo, Zena. Idadala kita sa CR. Huwag kang mag-alala. Bubuhatin na sana ni Apollo si Zenaya, ngunit isang malakas na suntok ang tumama sa pisngi niya. Hindi siya nakapagbalanse ng sarili kung kaya't nabuwal siya sa kinatatayuan. Napahawak siya sa kanyang pisngi dahil sa sobrang sakit. Samantalang hindi naman napansin ni Zenaya na nakahiga na pala sa sahig si Apollo at dahan-dahang umalis sa kinaupuan nito at pinilit na pumunta ng CR. Nang mapahiga si Apollo sa sahig ay kaagad ng sinakyan ni Thunder ang binata at ilang beses na sinuntok si Apollo sa buka. Halos hindi makailag si Apollo dahil sa sobrang gulat. Tanging ang iniisip ni Apollo sa mga oras na yon ay si Zenaya. Bigla kasi itong naglakad palayo sa kanila. Buisit ka! Bakit mo binabastos ang sister-in-law ko? Hindi dahil lasing siya, may karapatan ka ng halik-halikan at hawak-hawakan kung saan-saan ang babae. Manyak! Sigaw ni Thunder habang pinagsusuntok si Apollo. Doon lang natauhan si Apollo at biglang tinulak na napakalakas si Thunder. Lasing at nahihilong binata, ngunit hindi nangangahulugang mahina ito at hindi kayang manlaban. Napahiga naman si Thunder dahil sa malakas sa pagtulak ni Apollo sa kanya. Agad na dinaluhan at inalalayan siya ng kaibigang si Luke. Huwag kayong mag-away dito sa barko. Mapag-uusapan naman siguro natin lahat ng ito nang walang pisikalan. Sambit ni Luke sa dalawa. Ngunit sobrang galit na galit talaga si Thunder kung kaya taambangan na naman ito si Apollo. Mabuti na lang at nahawakan ni Luke ang kaibigan. Kumalma ka, Thunder. Marami ang nakakanood sa atin. Malalagot ka na naman sa nanay mo niyan. Paalala ni Thunder, ngunit buong lakas na nagpumigla si Thunder sa kaibigan. I don't care, sigaw ni Thunder at akmang susuntukin ni sana si Apollo nang makita niya sa harapan ang maamong mukha ni Zenaya. Kahit na sobrang amo nito hindi nakatakas sa kanyang paningin ng pagkaseryoso ng dalaga. What are you doing? Tanong ni Zenaya at siningkitan ang binatang si Thunder. Napalunok na mariin si Thunder at hinila ng marahan papunta sa likod niya si Zenaya. Sister-in-law, huwag kayong mag-alala, narito ako para iligtas ka sa manyak na lalaking yan. Sigaw ni Thunder kung kaya't napataas ng kilay si Zenaya. Naramdaman ni Zenaya ang konting hilo, ngunit nang makita nitong pinagsusuntok ng isang lalaking kaibigan nito, ay nawalang kalisangan ng dalaga. What? Kaibigan ko si Apollo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nakaramdam na naman ang babae ng pagkakasuka, kung kaya't napatakip na naman to ng bibig. Teka, saktan mo pa kaibigan ko. Magtatawag talaga ako ng pulis. Dinuro-duro pa ni Zenaya si Thunder at pasuray-suray na naglakad. Aalalayan sana ni Luke ito, ngunit hinawi lamang ni Zenaya ang binata. Kaya ko sarili ko. Napanganga naman ng tatlong binata dahil sa ginawa ng dalaga. Wala na nga si Zenaya sa wisyo. Natawa ng mahina si Apollo nang ma-realize ang lahat na nangyayari.
Nang marinig ni Apollo ang salitang sister-in-law mula sa bibig ng lalaking sumuntok sa kanya, ay alam na niyang kapatid to ni Kit Joaquin. "Gago ka, bakit ka tumatawa?" Galit na tanong ni Thunder nang makitang tumatawa si Apollo. "Wala, kaya pala pumuputok yung butsi mo dahil kapatid ka pala ni Joaquin? Wala kang karapatang suntukin ako dahil wala akong ginagawang masama nang dahil sa kuya mo naglalasing ang so-called sister-in-law mo." Nang matapos sabihin yun ay kaagad nang lumapit si Apollo kay Thunder upang suntukin ito. Sa sobrang gulat ay hindi naman nakailag si Thunder kung kaya't nasapol ang binata sa mata. "Hayop ka! Ang sakit nun ah!" Sigaw ni Thunder kaya naman inambangan din ng suntok nito si Apollo. Nakailag naman si Apollo kung kaya't nasapol nitong kaibigang si Luke. "What the heck? Magkakampi tayo pare!" Inisasigaw ni Luke sa kaibigan. Kung kaya't pinilit na umiling si Luke. Hindi naman napansin ni Thunder ng kaibigan na niya pala ang sinusuntok niya. Kaya patuloy pa rin si Thunder sa pagsuntok sa kaibigan. "Lintik Thunder, bakit ba akong pinagsusuntok mo?" Sa sobrang inis ni Luke sa kaibigan dahil hindi ito mapagsabihan, ay inambangan din ito ng suntok ang binata. Ngayon ay si Luke at Thunder naman ang naglalaban. Samantalang si Apollo ay natatawa sa dalawang magkaibigan. "Ang gagago naman ng kalaban ko," natatawang wika ni Apollo kung kaya't napatingin ng dalawa sa binata. "Ano sabi mo?" Sabay sabi ng dalawa at inambangan ulit ng suntok si Apollo. Ang tatlo ay gumulong-gulong sa sahig at parang mga batang nag-wrestlingan doon. May mga ibang taong nakikisigawan sa mga nangyayari. Ang iba naman ay walang pakialam. Kita naman ni Marigold ang nangyari kung kaya't lumapit siya sa tatlo. "What the heck? Ano nangyayari sa inyo? Itigil niyo yan!" "Bouncer, tulong!" Sigaw ni Marigold. Ngunit wala malang nakakarinig sa dalaga. Hinawakan ni Marigold si Thunder at hinila, ngunit wala siyang lakas para gawin. Kung kaya't walang nagawang babae, kung hindi ang tingnan na lamang ang nagrarambulang mga binata sa harap. Napalingon si Marigold sa likuran nang marinig ang biglang tahimik ng paligid. Rinig niyang bulong-bulungan ng mga tao kung kaya't na-curious siya. Sa paglingon niya ay nakita niyang madilim na mukha ni Kit Joaquin. Sa sobrang dilim nito ay kinikilabutan siya. Halata sa ekspresyon nito ang galit kung kaya't agad na tumayo siya sa gilid. Sobrang saya ng puso ngayon ni Marigold. Mukhang nasa tabi niya ng tadhana ngayon. Sana naman, matauhan ng binata dahil sa nangyayari ngayon. "Oh my God! Is that Mr. Kit Joaquin Anderson? Shit, ang gwapo niya pa rin kahit nabaldado na siya. Papatulan kaya niya ako? Sa bagay, wala namang mayaman at magandang babae ang papatol sa kanya. Dahil baldado na siya." Nagtawa na ng iba, ngunit ang iba naman ay napatago sa gilid. "Huwag mo sabihin yan at baka kapag narinig ka ni Mr. Anderson, ay magalit yan. Tsak ngayon pa lang manalangin ka na't baka kinabukasan. Lahat ng negosyo at ari-arian mo'y tuluyan na lang mawawala na parang bula. Naalala mo yung chinika ko sa'yo? Pinasara lang naman ito ang resort ng pamilya na magiging asawa niya. Ang lupit at sama, hindi ba? Wala siyang pinipiling tao, kahit pamilya ay kaya nitong gawan ng masama. Ikaw pa kaya nawala lang sa kanya." Nagtayuan naman ang mga balahibo ng mga dalaga sa sinabi ng isa nilang kaibigan. Agad itong nagtago sa gilid at hindi na nagsalita pa. Nang marinig ang mga bulong-bulungan, ay wala namang pakialam at naramdaman si Kit Joaquin. Tangi ang nasa isip niya lang ay ang fiancé niyang si Zenaya. Ang dalaga lamang ang mahalaga sa kanya. Kitang-kita niyang tatlong nagrarambulan at nang makita niyang nandun si Luke at Thunder ay kaagad na lumapit siya sa eksena. Lumingon siya kay Mr. Taylor na nakatayo sa gilid niya at hinihintay ang utos niya. Nasa kabila naman si Butler James at hile-hilerang nakasuot ng bodyguards ang nasa likuran nila. Nakahalo rin ng mga bouncer ng bar, ngunit minanduhan to ni Kit Joaquin na huwag nang sumali pa at ang mga bodyguards na niyang bahala sa lahat. Mukhang siyang Master Thunder, yung nakikita ko. Hindi ako nagkakamali. Bakit narito rin siya sa bar? Tanong ni Butler James. Sumingkit ang mata ni Joaquin nang makitang lalaki pinagtutulungan ngayon ni Luke at Thunder. It was actually the guy in the picture with Zenaya. Humigpit ang hawak ni Joaquin sa kanyang armrest at pinipigilang makisali sa gulo. Kung hindi lang siya baldado, ay kanina pa niya pinagsusuntok din ng lalaking nasa harapan niya. Nilingon ni Joaquin si Mr. Taylor. "Idala mo sa akin ang lalaki na nakaitim na leather jacket, Mr. Taylor." Tumango naman si Mr. Taylor at agad na lumapit sa tatlong nagrarambulan. Walang kahirap-hirap nitong hinila ang damit ni Thunder sa likod at binuhat.
Ang isang kamay naman ay hawak-hawak din si Luke. Ang dalawa ay kasalukuyang nasa ere, buhat-buhat ni Mr. Taylor. Napapaubo naman ng dalawang binata dahil nasasakal ang mga to sa ginagawa ni Mr. Taylor. Lintik, sino ka ba? Sino ka? Tanong ni Thunder at natigil lang makitang isang pamilyar na mukha. Oh, Mr. Taylor, nandito ka pala. Nahihirapan ngunit tuwang-tuwang sabi ni Thunder nang makita si Mr. Taylor sa tabi. Mr. Taylor, ibaba mo kami. Pagtutulungan natin yung lalaking yan. Walang kahirap-hirap na hinagis ni Mr. Taylor ang dalawang kaawa-awang magkaibigan sa gilid. Sa sobrang lakas ng impact ng pagkakahagis ay para bang naramdaman ni Thunder na may pilay na siya sa kamay. Gayunpaman, lumiwanag ang mukha ni Thunder na makita si Mr. Taylor na lumapit kay Apollo at walang kahirap-hirap na binuhat nito at naglakad. Sinundan ni Thunder ang kung saan patungo si Mr. Taylor. Sobrang nagulat ang binata na makitang kuya niya sa harapan. Nagawa pa niyang kusot-kusutin ng mga mata dahil hindi siya makapaniwalang narito sa bar ang kuya niya. Kuya Kit? Sambit ni Thunder sa sarili. Nagsipagtakbuhan naman si Luke at Thunder na makita si Kit Joaquin na nasa bar din. Kuya, utusan mo nga si Mr. Taylor na bugbugin niyang manyak na lalaking yan. Minamanyak niyang sister-in-law ko. Sumbong ni Thunder ngunit hindi man lang ito pinansin ng kapatid. Nakatitig lamang si Kit sa lalaking nasa harapan nila. Konti na lang matutunaw na sa titig si Apollo. Pamilyar ang mukha ng lalaki kay Kit. Naalala niyang ito ang lalaking kasama ni Zenaya noong nasa restaurant ang mga to. Sabi ni Zenaya kaibigan nitong lalaki. Ngunit parang hindi naman kaibigan ang turing ng lalaki sa dalaga. Humigpit ang hawak ni Kit Joaquin sa armrest ng wheelchair niya. Saka nagsalita. Nasaan si Zenaya? Malamig na tanong ni Kit Joaquin kay Apollo. Bagkus na sagutin ni Apollo ang tanong ng binata ay tumawa lamang ito sa harap nila. Bakit mo pa hinahanap si Zenaya? Hindi ba't pinalayo mo siya sa'yo? Wala ka ng karapatan sa kanya ngayon. Kaya wala ka ng karapatan ding hanapin siya. Abat sumasagot pa. Inisasaad ni Thunder at akmang susugurin si Apollo, ngunit pinigilan to ng kaibigang si Luke. Chill pare, hayaan mong kapatid mong gumawa ng leksyon sa lalaking yan. Ayaw ko nang madamay pa at nagkaroon na ako ng pilay. Thanks to you, nasira pang iningat-ingatan kong kagapuhan. Naiyak na sambit ni Luke habang hawak-hawak ang mga sugat nitong mukha. Ano nangyari sa mukha mo pare? Nang makita ni Thunder ang mukha ng kaibigan, ay pinipilit nitong hindi matawa. Nakakatawa kasi ang itsura nito dahil may pasang itim na nakapalibot sa isa nitong mata. May cut din sa labi nito pati na sa isa nitong mata. Gago, mas nakakatawa yung mukha mo. Tingnan mo. Inabot naman ni Luke ang cellphone nito at binigay kay Thunder. Kitang-kita ni Thunder ang dalawang pasang itim na nakapalibot sa dalawa niyang mga mata. Dalawang black eye ang natamo niya sa rambola nila. May sugat din ang kanyang labi sa kapuno ng galos ang kanyang muka. Napanghiwi si Thunder at mangyak-yak na tinignan si Apollo. Ang lalaki walang kagalos-galos. May pasaring ito ngunit kunti lang kumpara sa kanilang dalawa na magkaibigan. Kuya! Sumbong ni Thunder sa kapatid, ngunit tinawi lamang to ni Joaquin. Tumahimik ka, Thunder. Muling tinignan ng masama ni Joaquin si Apollo at madaling nagtanong ulit. Nasaan ang fiancé ko? Napataas ng kilay si Apollo. Bakit ka ba nagtatanong? Sino ka ba? Wala ka ng karapatan kay Zenaya, hindi ba? Malaya na sayong dalaga. Kung kaya't kami mga binatang nakapila para ligawan siya ay malaya na makakalapit sa kanya. There's nothing wrong with it. In the first place, ikaw naman ang may kasalanan. Nasa kamay mo ng diamante, binitawan mo pa. Natahimik si Kit Joaquin sa sinabi ni Apollo. Tamang lalaki, binitawan niya mga dalaga, ngunit napakulot ang noon ni Joaquin na ma-realize na bakit ang alam nitong nangyari sa kanila ng dalaga. Hindi kaya kinuwento ng babae sa lalaking itong nangyari sa kanila kanina? Dumagdag pang inis ni Joaquin. Gaano ba ka-close si Zenaya sa lalaking ito pati at nangyari sa kanilang dalawa? Ay kinuwento pa ng babae. Oo nga pala, magkababatang dalawa. Ano ang laban niya sa lalaking to? Lahat siguro ng tungkol kay Zenaya. Ay alam nito samantalang siya. Kakaunti pa lang ang nalalaman sa dalaga. Nakaramdam naman siya ng matinding selos. Dahil siya naisip, gusto niya sakalin ng lalaking nasa harapan niya dahil sa mukha nitong nakangisi. Para siya nitong kinukutya mismo sa harapan niya. Ilang beses na niyang sinaksak ang lalaki sa isipan gamit ng matulis na kutsilyo o hindi kaya tinotorture ito sa isip niya. Lahat ng mga brutal na eksena ay ginawa na niya sa lalaki, ngunit sa isip lamang.
Wala ka pa rin karapatang halik-halikan at hawak-hawakan siya kung saan-saan. Huwag mong pairalin ang kamanyakan mo dahil sa presintong kalalagyan mo. Inis na sagot ni Joaquin kaya napahalakak si Apollo. Ang dumi ng isip mo, Mr. Anderson. Napapaisip tuloy ako na karapat-dapat ka ba talaga kay Sinaya? Ay, hindi na pala kasi. Binitawan mo na ang babaeng handang tanggapin ka kahit na ano ka pa.